unang Martes ng buwan ng Agosto, mga kapatid. Welcome po sa isa na namang edisyon ng paborito niyong radio drama program sa buong sambayanan. Palakpakan ulit natin si Ate Cheryl Cosin. Mga kapatid, oras natin ay 11:06. Yung masaya. Sa kasamaang palad, ante, ay hindi masaya ang ating kwento ngayon. Isang ordinaryong umaga sa isang paaralan sa isang bayan. Alam ng mga batang papasok, ang gagawin nila, magdamagan. Magsusulat, magbabasa, makikinig, matututo sa isusulat ng teacher sa pisara. Pero sa isang iglap ay magbabago ang kapalaran nila. Mga kapatid, hindi po Lunes o Biyernes ng misteryo at kakatakutan ang ating kwentuhan. Pero mas nakapaninindig balahibo ang ating kwento. Dahil ibinatay ni Vincent Manrique sa totoong pangyayari kamakailan lamang. At ang kwentong ito ay gumulantang sa buong sambayanan kung paano ang isang umaga na ordinaryo lamang ang akala ng lahat ay mauuwi sa isang trahedya. Ito na po mga kapatid ang tampok na drama sa Sana Lord. Sana po'y makinig ka. Libro, lapis, bala. Robert, anak, 6:00 na. Baka mahuli ka na naman sa flag ceremony. Ilang beses na kitang tinatawag, hindi ka pa rin lumalabas ng kwarto. Kung nagpuyat ka na naman sa cellphone kagabi, hindi pwedeng araw-araw ganyan. Lalabas na ako. Hindi na ako mag-aalmusal, ma. Wala naman akong gana eh. Bibili na lang ako sa kantin kung magutom man ako. Huwag niyo na akong kulitin, okay? Ilang linggo na kitang napapansin ganyan, ha? Pag-uwi mo, diretso ka sa kwarto. Halos hindi na nakikipag-usap sa akin. Pag kinakamusta kita, isang salita lang ang sagot mo. May problema ka ba? Wala, ma. Okay naman ang lahat. Ayoko lang talaga makipagkwentuhan. Nakakapagod sa school, ma. Ang dami ko lang talaga iniisip kaya gusto kong mapag-isa minsan. Anak, hindi naman kita pinipilit magsabi. Pero nanay mo ko. Ramdam ko pag may problema ka. Natatakot lang ako kasi baka mas lumaki pa ang problema kung sosolohin mo yan. Okay nga lang ako, ma. Huwag mo na ako alalahanin pa. Kaya ko naman ang sarili ko. O sige, hindi na kita pipilitin. Pero tandaan mo, anak. Ano man ang pinagdaraanan mo, mas gugustuhin kong malaman kesa makitang tahimik kang naghihirap. Nandito lang ako, ha? Kahit kailan mo gusto magsalita, makikinig ako. Ang dami mo naman sinasabi, ma. Makalis na nga. Malilit na ako dahil sa katatanong mo eh. O Robert, huwag kang hahawak ng kahit anong baril hanggat hindi kita sinasabihan. Akala nila madali lang maging pulis. Pero napakalaking responsibilidad nito. Isang maling galaw, pwedeng may masaktan o may mamatay. Kaya ang unang tinuturo sa amin hindi kung paano bumaril, kundi kung paano umiwas na gamitin ang baril kung hindi naman kinakailangan. Ang dami ko pa rin hindi alam, tita. Akala ko dati, basta marunong ka lang humawak ng baril, okay na. Pero habang pinapanood kita, napansin ko na kailangan tama ang hawak, tama ang tayo. Tsaka kontrolado lahat ng galaw. Magkaiba talaga sa napapanood mo sa video. Oo nga po. Doon pindot lang ng pindot. Tapos na. Dito, bawat bala, may katumbas na pananagutan. Kaya tandaan mo, hindi laruan ng baril. Hindi ito ginagamit para manakot, magpasikat o ilabas ang galit. Pwede ko po bang subukan kahit isang beses lang? Gusto ko lang maranasan kung kano kabigat, tsaka kung anong pakiramdam kapag totoong baril na ang hawak. O sige, pero babantayan kita. O ito, hawakan mo ng maayos.
Huwag mo itututok kahit kanino. Kahit iniisip mong walang laman yan. Ganyan ang unang aral na hindi dapat kalimutan. Tapos, dahan-dahan mong kalabitin ang gatilyo. Oh, kita mo? Hindi lakas ang kailangan dito, kundi disiplina at kontrol. Ang lakas pala ng sipa nito, tita. Iba pala talaga kapag totoong baril. Salamat, tita. Ang dami kong natutunan ngayon. Hindi ko makakalimutan talaga to. Mabuti kung ganun at may natutunan ka. Ang pinakamahalagang baon mo rito, hindi yung pagpapaputok, kung hindi ang pag-unawa kung bakit dapat huling option palagi ang paggamit ng baril. Opo, Tita Julie. Mas naintindihan ko na nga po ngayon kung bakit hindi pwedeng basta-basta humahawak nito. Malaking responsibilidad pala talaga. Tama. Kaya sana, kahit saan ka magpunta, tandaan mo na ang tunay na tapang ay nasa pag-iingat, pagpipigil sa sarili at pagpili ng tamang gawin. Kahit mahirap. Robert! Buti nakarating ka. Akala ko hindi ka nasisipot eh. Halika, dito tayo. Sa mga magkatabing unit, may bago ako na-discover sa core box. Di lang basta barilan. Pwede kang gumawa ng kung ano-anong senaryo. Nang araw ko na rin yan nilalaro ah. Ewan ko ba, pag nandito ako, hindi ko muna naisip lahat na nangyayari sa school. Tahimik lang ako rito. Di tulad sa classroom na parang naghihintay lang sila ng tiyempo para pagtawanan ako. Ganyan din ako dati. Noong una, hinahayaan ko lang. Kala ko magsasawa rin. Pero lalo na lumalakas sa loob nila. Di nila naisip pre, may hangganan ng pasensya. Tapos pag napuno ka, ikaw pa ang masama. Minsan, naisip ko, ano kayang pakiramdam kung kahit isang araw lang? Sila naman ang makaranas ng ginagawa nila sa akin. Baka sakalang sila matutong rumispeto. Eksakto! Kaya di pwede nga bang buhay kang tahimik lang, pre. May mga taong hindi natututo sa pakiusap. Kailangan maramdaman nila na di ka nakatulad ng dati na kaya nilang basta-basta apil lang. Sana ganun lang kadali, Bulldog. Sa ngayon, dito na lang muna ako nakakahanap ng kakampi. Kahit pa paano, pag naglalaro tayo, parang nalilimutan ko ang mga problema kahit saglit. Uy, Robert, Apo. kanina ka patahimik ka. Dati kapag dumadalaw ka rito, ikaw pa ang unang nagkikwento sa mga nangyayari sa school. Eh ngayon, halos kailangan pa kitang piliting magsalita. Alam mo, kapag ang isang tao biglang nagbagong ugali, ibig sabihin may mabigat na siyang dinadala kahit hindi niya sinasabi. Wala naman, tita. Wala daw. Sunod-sunod kasi ang school activities, tsaka mas gusto ko na lang muna magpahinga kaysa magkwento. Alam mo, ilang taon na akong pulis. Natuto na ako magbasa ng kilos ng tao. Sabihin mo man o hindi, ramdam kong may bumabagabag sa'yo. Kaya mas mabuting sabihin mo sa akin para maagapan. Pasensya na talaga, tita. Hindi ko na talaga alam kung paano ipapaliwanag eh. Baka kailangan ko lang ng konting oras para yun sa sarili ko. Hindi kita pipilitin kung hindi ka pa handang magsabi. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang sarilinin lahat ng problema mo. Mas madaling humanap ng solusyon kapag may kasama kang nakikinig at nakakaintindi sa'yo. Salamat, Tita Julie. Hindi ko lang talaga gusto mag-alala ka pa eh. Ayoko rin madagdagan pa ang mga problema mo. Robert, mas nakakabahalang makitang may pinagdaraanan ka, pero hindi ka humihingi ng tulong. Kapag dumating ang panahong gusto mo na magsalita, alam mong bukas palaging pinto ng bahay na to para sa'yo. Ano? Tutuloy na ba natin ang plano? Nag-usap na tayo dati sa tsata. Hinihintay ko lang na sabihin mo kung kailan natin gagawin.
Kailangan maramdaman din ng iba ang sakit na dinanas natin. Mali na kung mali, pero di na tayo aatras. Maghintay ka lang. Tumitsyempo pa ako. Hindi ko pa nakukuha yung baril. Pero paano pala pagkatapos? Makukulong tayo niyo, no? Hindi, huwag ka matakot. Minor tayo, pre. Iba ang trato pag minor ang nakagawa ng krimen. Basta, hintayin mo lang. Isang araw, gagawin natin na napag-usapan. Sa likod ng katahimikan, may nabubuong maitim na kaulapan sa isipan. May dahilan ng pagbabago ng ugali ng binatilyo. Unti-unti nang nabubuo ang isang desisyon na babago hindi lamang sa kapalaran ni Robert, hindi lamang ng kanyang pamilya, kundi ng marami pang tao. Kung hanggang saan siya dadalhin ng galit, pananahimik, at maling impluensya, yan po mismo ang tutukuyin natin sa ating drama. Sa oras po na 11:17, mga kapatid, kayo po yung malugod na niyayakap namin. Welcome po sa isa na namang edisyon ng programang Sana Lord. At sana po, mga kapatid, ay payapa lang ang inyong umaga. Yan po talaga ang mahalaga. Katiwasayan, kapanatagan, kapayapaan sa kalooban. Kahit anong dami ng pera sa buhay mo, meron ka. Kung maligalig naman ang pagising mo bawat araw, ala rin. Pero mas maganda kung ibigay mo sa akin kung ano ang meron ka. At ang meron kami, mga kapatid, ay pangmalakasang mga kwento para sa inyo na binubuhay po na mahuhusay ng mga voice actors, mga kapatid. Dadalawa lamang ang artista natin, pero sa ating imahinasyon, isang buong mundo ang iguguhit nila para sa ating mga kapatid. Ang programang Sana Lord sa bagong time slot ng alas 11 hanggang alas 12, mga kapatid, ay mapapanood rin po sa Facebook Live Broadcast at sa YouTube live stream, mga kapatid. Hanapin lamang po ang 105.92 FM. Kami rin po ay mapapanood sa Signal TV Channel 19 at sa 1PH sa Signal Channel 1. Mga kapatid, sa mga nais po may ipa-shoutout, ipabati, nais lamang magpa-attendance check, maari pong magkomento sa ating Facebook at YouTube live stream. Alright, ako po ang inyong lingkod, Lord De Vera. Nagpapadaloy lamang ng mga tampok nating radio drama. Lasing ka na! Hindi po. Mamaya pa ng konting-konti lamang. Mga kapatid, dyan lamang kayo. Kami po ay mambibitin lang muna. Promise, babalik din kami agad. Hindi po katulad ng ilang kongresista na senador. Alright, mga kapatid, magbabalik ang Sana Lord. Diyan ka lang. Maraming salamat po dahil saan man ang True FM. Naroon din kayo sa 105.9 na tayo. Dito tayo sa totoo.
drama ng buhay. Sana Lord sa True FM sa 105.9. Magbalik loob kayo sa Diyos. Mamamatay kayong lahat. Wasak na wasak. Wasak na wasak. Nawasak. Alright mga kapatid, sa lahat ng wasak na wasak pa rin. Sa pag-ibig at sa gin. Binaboy mo. Dagdagan pa. Oh Ay, my steady. God. Tulog lang. Itulog mo lang yan. Pagising mo, kung masakit ang ulo, nakabitin ka pa rin. Ay, wag ganoon mga kapatid. Oh ha? my God. Lord de Vera po ang inyong lingkod. Ito po ang programang Sana Lord, mga kapatid. Praise the Lord. Ang unang Martes ng buwan ng Agosto. Thank you, Lord. Buwan ng kasaysayan, buwan ng wika. At ang unang linggo ng buwan ng Agosto, tandaan mo, Erwin Ocaña, ay National Breastfeeding Month. Interesado si Neb Ganaban. Hindi mo Oh pa my concern God. yan, Neb Ganaban. Tandaan mo yan. Alright, mga kapatid. Balikan na po natin ang ating kwento. Ginoong Ryan Barrion, kamusta ka ngayon? Kuya Al Mendoza, hello sir. Pero balikan na po natin ang ating kwento. Sa edad ng isang binatilyo, tulad ni Robert, anong mabigat na suliranin ba ang maaari niyang pasanin? Anong matinding pananagutan? Anong malaking pagkakautang ang hindi nababayaran? Anong mga atraso ko sa kung sino man? Pero mga kapatid, sadyang iba na ang mundo. Marami na tayong hindi maiintindihan na mga pagbabago sa ating lipunan. Sadyang maraming napakalalim, mas lalo pang lumalalim na misteryo sa loob ng ating mga ulo. Paano nga ba nangyari na isang batang masayahin, batang masigla, ay biglang naging malagim, palaging busangot, at naisa lamang na mapag-isa? Hindi kinakausap ang nanay niya. Paminsan-minsan sumasama sa tiyahin at sumasaya dahil nandoon sila sa shooting range. At doon natutuhan ni Robert kung paano pumisil ng gatilyo ng baril. At si Robert ay nakahanap ng kapanatagan sa mundo ng mga video games. Sa digital na mundo, tulad ni Erwin Ocaña, nakakahanap siya ng katiwasayan. Yun nga lang, kung anong website ang pinupuntahan, ay ibang usapan yan. Sa mga tulad ni Robert na mas nakakabuo pa o nakakahanap ng mga bagong kaibigan sa mga nasa kabilang bahagi ng planeta, nakagaya rin niya ang nararamdaman, kung ano man ang ibig sabihin yan. May kasabihan, para magpalaki raw ng isang bata, buong bayan ang yaya. Pero ganon din ba ang sagot kung tayo ay magpapalaki ng isang bangungot? Ito na po mga kapatid ang pagpapatuloy ng kwentong sinulat ni Vincent Manrique na pinamagatang Libro, Lapis, Bala. Class, wag na kayo magulo. Magsisimula na tayo magklase. Classmates, tahimik na. Huwag na kayo magulo. Bawal na ang pasaway. Ayan, mas maganda kung tahimik, hindi ba? Salamat, Fabio. Boy Scout niya si Bobby, ma'am! Lagi handa! Class, ilabas nyo na ang sketchpad nyo. May ipapadrawing ako sa inyo. Ano yun? Parang mga putok ng baril yun, ma'am. Class, tumahimik kayo. Teka,
Titingnan ko kung ano yon. May baril! May namamaril! Huwag, ma'am! Huwag kang lalabas! Dito na lang po tayo. Isasara ko ang pinto. Dito po, dito po. Magtago kayo! Doon kayo sa bandang likod! Fabio, pumunta ka rin doon kasama ng mga kaklase mo! Ay, hindi po, ma'am. Dito na lang ako sa likod ng pinto para maharang ko pag nagpumilit silang pumasok. Pero may baril sila. Baka mapahamak ka. Ma'am, makapasukan nila tayo rito. Baka pagpapabarilin nila tayo. Baka pati nila tayo, Mom. Ayoko pang mamatay. Tumawag tayo ng pulis. Umalma kayo. Hindi sila pwedeng pumasok rito. Hindi sila makakapasok. Buksan niyo ang pinto! Buksan niyo ang pinto! Ma'am, si Robert yun. Siya po yung namamaril. Robert, itigil mo yan. Kung may problema ka, pag-usapan natin. Natatakot ang mga schoolmate mo. Robert! Si Fabio to! Huwag ka na magpumilit pumasok dito! Ibigay mo sa guard ang baril mo at mag-usap tayo ng tahimik, pare! Hindi! Wala akong pakialam sa inyo! Hindi ako makikipag-usap sa inyo! Si Ma'am na! Ma'am, si Nancy, buti naman! Nancy! Diyos ko! Diyos ko, tulungan niyo kami! Diyos ko! Buksan niyo ang pinto! O magpapaputok uli ako! Tama na! Tumigil ka na! May natamaan na dito! Kailangan dala siya agad sa ospital! Kaya nga buksan mo ang pinto! Fabio! Fabio! Tumakbo na kayo malabas. Iwan niyo na ako. Nabaril na ako. Iligtas niyo pa ang sarili niyo! May mga nasugatan dito. Kailangan natin ng tulong. Tawagan mong emergency service. Huwag kayong lalabas hanggat hindi sinasabing ligtas na, ha? Manatili ko yung magkakasama. Himinga kayo ng malalim. Hinga. Ganyan. Darating ang mga pulis. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Ma'am! Marami po na tamaan ng baril! Marami po sagutan! Dali na po natin sila sa ospital! Dadalhin natin sila sa ospital. Ihintayin lang natin ang ambulansya. Ay! Si Mami po! Tsaka po si Nancy. Si Ron, hindi na po nagtamana po sila ng bala! Nakita ko! Nakita ko! Lahat ng kayang tumayo. Lumayo muna sa lugar. Kung may kakilala kayong sugatan, sabihin niyo agad sa amin para matulungan silang mabigyan ng paunang lunas. Ma'am! Nakatawag na po ako ng emergency services! Papunta na lang po mga ambulansya at mga polis! Mabuti. Magtulungan tayo at manatiling kalmado. Ang pinakamahalaga ngayon ay masiguro kaligtasan ng lahat at mabigyan agad ng tulong ang mga nasugatan. Secure the area. Ilayo ang lahat ng estudyante sa main building. Unahin ang mga sugatan. Huwag munang papapasukin ng kahit sinong hindi kasama sa operasyon. Sir, nandito ang isang suspect. Ma'am, sir! Hindi po ako lalaban! Nasaan ang kasama mo? Hindi ko po alam, ma'am. Hindi ko alam, ma'am. Tingnan niyo ang ginawa niyo! Oo nga, tingnan niyo! Ang sasama niyo! Ang sasama! Dalhin ang suspect sa mobile.
Basahan siya ng kanyang mga karapatan at siguraduhin walang makakalapit sa kanya hanggat hindi natatapos ang pagsasecure ng lugar. Si Robert? Nasaan si Robert? Dapat nandito rin siya. Di ba na ako lang mahuli? Hinahanap na siya ng kapulisan. Ang lahat ng nangyari ay isa sa ilalim sa masusing investigasyon. Ngayon, prioridad ang matulungan ng mga biktima at matiyak na ligtas na ang lahat ng nasa loob ng paaralan. May ilang mga bagay na hindi dapat nadidinig sa isang paaralan. Pero yun ay nadinig ng lahat. Isang ordinaryong umaga. Yun ang akala nila. Pero mga tunog na yun ay sapat na para mag-iwan ng matinding trauma sa mga kabataan. Hindi lang ba sa sugat sa katawan ang habang buhay na dadalhin ng mga nakaligtas, kung meron man. Matutugunan kaya ng mga otoridad ang nangyayari sa eskwelahan sa tamang oras o huli na ba ang lahat? Mahahanap ba nila si Robert? At ano ang mangyayari sa kanya? At sa kanyang pamilya? Sa kanyang tiyahin? May sagot ba sila? Mga kapatid, kami po muna ay muling mambibitin at sana'y nakatutok ka pa rin sa pagbabalik ng Sana Lord.
9 True FM at Anvil Publishing dahil 3 taon na po ang Sana Lord at ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Filon at DJ Chacha sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Cosim sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m., abangan ng Sana Lord, ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m., ang pinakabagong showbiz updates sa Christopher Minute. At 2 p.m., aksyon at public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m., alamin ang pinakamahalagang issue sa Storycon. 5:30 p.m., unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m., ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m., maki-heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m., ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony at DJ Labuching sa True Confessions. Balita, impormasyon, public service, entertainment. Kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Balik tayo sa kwento ng iba. Kwento mo rin ba? Sana Lord sa True FM sa 105.9. Alright mga kapatid, ang pinakikinggan po ninyong kwento ay sinulat po na Ginoong Vincent Manrique. At ang direktor po ng ating drama ay si Direk Eric Galvez. Palakpakan natin silang dalawa mga kapatid. Ang mga artista natin. Ang gumaganap po na Julie at Minerva ay si Rose Barin. Thank you, Lord. At ang gumaganap na Fabio Bulldog at Robert ay si Ginoong Alan Moya. Thank you, sir. Thank you so much. Dalawang tao pero nabuo. Buong-buo ang kanilang mundo, mga kapatid. At ito po ay isang, anunsyo na mula po kay Direk Nanding Bazarte. Ay binabati raw niya ng happy 44th founding anniversary ang Chevaliers. Ito ba isang basketball team, Tata Nanding? Kita-kits daw sa ika-8 ng Agosto, 2 p.m. sa Barangay Santol, Tanza, Cavite. Happy 44th founding anniversary sa Chevaliers. Alright. Kung ano man ang Chevaliers, si Tata Nanding na nakakaalam nun. Kung ito ba ay fraternity, ito ba'y banda, ito ba'y social club, o ito ba ay cheer squad. Basta, happy 4th. Okay. Isang kapatiran. Oo, si Tata Nanding. Ilan ba ang, dyan, Tata Nanding? Alright. Mga kapatid, ilang pabati po muna ang ating gagawin sa oras po na 11:49. Si Rolando Dasican Ibanez Gono. Si JR po ito, nagpalit lang ng pangalan sa Facebook. Yan ang totoo raw niyang pangalan. Pero yun pa rin ang mga pamilya at mga apelido na sa buong barangay po ng Matalom, Leyte ang pinapabati po niya. Ang mga pamilyang Parmo, Anoco, Publico, Roquino, Marino, Maceda, Fortaleza, Gatok, Igot at Gono. Mabuhay po kayo. John Mark Burgos, present pa rin siya mga kapatid, at sa lahat po ng taga-RB Hortaleza, Calentong Branch. Bong Pedraheta ng Antipolo, nakikinig habang nagtatahi. Isang pinagpalang Martes ng umaga po. Attendance check kay Tatay Pablo Gutierrez, ang 66-year-old na taxi driver ng Sampaloc, Maynila. Happy birthday, sabi ni Lalaki V. Happy birthday po ngayong August.
Sa kanya ba ito? Happy birthday, Lucky V. O, Melissa, Nympha, Ate Mirna, Vicky, Becca, especially kay Manuel Castillo. Sino kaya si Manuel Castillo sa buhay ni Lucky V? At babati raw sa SFG Garments. Ha? Hello sa FSG. Lahat po ng mananahi sa FSG Garments. Alex Fuentes ng Bacolod, of course. Maulang Tuesday morning, sabi ni Tess Ditona ng Botolan Zambales. Nakatutok sila, wag lang mawala ng kuryente. Malakas daw ang ulan at baha na sa likod bahay nila. Ma'am Tess and June Ditona, ingat po kayo. Of course, Georgette Pansakala, day off. Nakatambay siya ngayon. Clear na clear yung mukha ni Alan Moya. Clear na clear naman mukha ni Alan Moya lagi. Ako lang naman hindi clear dito. Alright, mga kapatid. Ito na po ang huling bahagi ng ating kwento. Humigit kumulang 700 taon na mula nang naimbento ng sangkatauhan ang baril. Pero kahit papano, sa buong kasaysayan, sa lahat ng klase ng mga kaharian na nagdaan, sa lahat ng mga sibilisasyon na ating pinagdaanan, kahit papano ay may isang malinaw na kasunduan sa lipunan na hindi kailangang ilagay pa sa kung anumang kasulatan. Ang baril ay hindi dapat hinahawakan ng kabataan. Ang tanging eskwelahan lamang na may sandatang matatagpuan, may baril, may bala na makikita, ay ang militar at pulis na akademya. Wala nang iba. Nung araw, malinaw ang kasunduan. Sa paaralan, kung may mga nagkakainitan, dahil sa dahilan na siguradong kababawan pa, dahil, Diyos ko, grade 3, grade 4, anong problema nyo nun? Dinadaan lang sa suntukan sa likuran ng palaruan na hindi matutunto ng teacher at principal. Wala sa kasunduang ito ang magdala ng baril. Dahil pag ang bala tumama sa biktima, kumbaga sa kasulatan, ito ay isang tuldok. Tapos ng lahat. At kahit na sa mga balita ay humupa na yung mga bagay na may kinalaman sa nangyari sa Tacloban nung isang buwan, napakarami pa ring tanong na naghahanap ng kasagutan. Kung bakit halimbawa sa ilang lugar sa ating bayan, may mga batang hindi na kailangan pa ng baril para mapanakit o para manakit. Ang kailangan lang nila ay sandatang may tulis at talim para sa gawaing malagim. At bawat insidente ay nag-iiwan ng tanong na napakahirap sagutin. Mga tanong tungkol sa kabataan, mga tanong tungkol sa mga magulang, mga tanong tungkol sa mga tao sa eskwelahan, at lahat pa na nakapaligid sa kanila. Kung masasagot ba ang mga tanong na yon ng ating kwento, mga kapatid, na sinulat po ni Vincent Panrique, ito na po ang pagpapatuloy at huling bahagi ng ating kwento dito po sa Sana Lord na pinamagatang Libro, Lapis, Bala. Sir, nasan yung isang suspect? Si Robert. Nahuli na rin siya at kakausapin na ng investigador para kunan ng statement. Maaari po ba siya makita? Sumunod kayo sa akin. Robert, anak. Ate, kinukunan pa ng statement si Robert. Dito lang ako. Gusto kong marinig ang lahat ng mga sasabihin ng anak ko. Robert, paano niyo nagawa ang pamamaril na yon? Pinlano namin yun. Pinagplanuhan namin. Bakit niyo pinlanong gawin yon? Dahil pinupuli kami. Nung una,
Plano lang naming manakot. Pero nung nagpaputok na ako ng baril, tinuloy-tuloy ko na ang pagpapaputok. Sir, nasabi kanina ng pamangkin ko na sa akin ang baril na ginamit niya. At bilang isang pulis rin, inaasahan ko nang magkakaroon ng administrative proceedings laban sa akin. Possible yon, Ma'am Staff Sergeant. Pero sa ngayon, focus muna tayo sa dalawang suspects. Nakakulong na ngayon si Bulldog at inihahanda na ang kaso laban sa kanya. Itong si Robert naman, ita-turn over sa DSWD o kaya sa Local Social Welfare and Development Office pagkatapos ng initial police procedures. Hindi ko alam kung paano kita haharapin, Robert. Bumalik sa isip ko yung araw na sinama kita sa firing range. Niisip kong nakasama pa yun sa'yo imbis na nakatulong eh. Tita, pero hindi ikaw ang gumawa ng mga desisyong ginawa ko. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Pasensya na kung nadamay kita sa krimeng ginawa ko, pero hindi ko yung pinagsisisihan. Dapat kasi mas naging maingat ako eh. Dapat din na pinilit kong alamin kung ano talagang pinagdaraanan mo. Robert, anak. Ano ba ito? Alam kong marami kaming pagkukulang, pero bakit humantong sa ganito? Kinusuhan na si Bulldog. Gugulong na ang kaso laban sa kanya. At ikaw, ililipat ka sa DSWD o sa LSWDO. Diyos ko, Robert, anak ko. Ano ba itong nagawa mo? Ngayon, lahat galit na sa'yo. Paano nang kinabukasan mo? Hindi na tayo dapat magulat nun. Kahit sino namang magulang, ganun din ang gagawin. Hindi nila pinalaki ang mga anak nila at pinag-aral para lang patayin ng walang kalaban-laban ng isang menor de edad pa naman. Gulong-gulo ako, Julie. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Naaawa rin ako sa anak ko. Pero alam ko ang bigat ng kasalanan niya. Sayang na mga buhay. Sayang din ang mga pangarap ng mga estudyanteng namatay. Pati ang mga pangarap ng pamilya nila sa kanila. Alam kong kahit ilang beses akong humingi ng tawad, hindi na maibabalik ang mga buhay na nawala. Habang buhay ko nang dadali ng bigat ng nangyari. Hindi madali ang pinagdaraanan mo bilang ina. Pero kailangan mong harapin ang katotohanan at hayaang gumulong ang hustisya. Yun ang pinakatama para sa lahat. Gagawin ko. Kahit masakit, haharapin ko ang lahat. Sana lang, maisip din ni Robert ang resulta ng mga maling desisyon niya. At huwag na niyang uulitin ng ganito. Dahil napakasama ng trahedyang ito at nag-iwan ng napakasakit na epekto sa lahat. May chat messages kaming na-recover sa cellphone ng mga suspect. Base sa usapan nila sa chat, planado talagang ginawa nilang pamamaril. Diyos ko! Kung pagbabasayan po ang petsa ng mga chat, lumalabas na mahigit 1 buwan na sila nagpaplano. Bilang pulis, alam kong may batas na kailangang sundin. Bilang tiyahin niya, masakit tanggapin na ang batang kilala ko bilang tahimik at mabait na pamangkin ang nasa kabilang panig ng kaso. Hindi ko hinihiling na palayain siya pero sana matuto tayo sa nangyari. Patuloy pa rin naman po ang ginagawa namin investigasyon para matukoy kung may iba pa bang nakaalam o nakapansin sa mga pagbabago nangyayari sa mga suspect bago naganap ang insidente. Mahalaga ang bawat impormasyon para lubusang malinawan ang kaso. Kung nagsabi lang sana si Robert kung ano man ang mga pinagdaraanan niya,
baka hindi na umabot sa ganitong trahedya. Hindi ko man mapabagong nangyari. Umaasa akong magiging aral din ito kay Robert. Sayang. Kung sana nagabayan lang natin ng tama si Robert. Kung sana nalaman natin ang mga nangyayari sa kanya. Eh di sana naiwasan natin ang nangyaring karahasan sa eskwelahan. Julie, kagagaling ko lang sa Juvenile Rehabilitation Facility. Dinala ko si Robert. Kaso, sobrang tahimik niya. Halos ayaw magsalita. Alam ko yun, ate. Kilala ko naman ang anak mo eh. Sinabi ng mga social worker, nasasa ilalim siya sa counseling, pag-aaral at iba pang rehabilitation program. Mahaba pa raw ang proseso, pero umaasa silang matutulungan pa siyang matuwid ang buhay niya. Bilang nanay, yun na lang ang hinahawakan kong pag-asa. Oo, ate. Si Bulldog naman, formal na rin kinasuhan. Magkaiba man ang naging proseso nilang dalawa, pareho pa rin nilang haharapin ang pananagutan sa ginawa nila. Hindi na maibabalik ang buhay ng mga biktima, pero kailangan pa rin manaig ang batas at ang tamang proseso. Alam kong hindi sapat ang kahit anong pagsisisi at paghingi ng tawad para mapawi ang sakit ng mga pamilyang naulila. Ang hiling ko na lang ay magbago si Robert at maintindihan niya na hindi dahas ang solusyon sa anumang problema. Yun din ang hangad ko. Mahalagang rehabilitasyon, pero hindi rin natin dapat kalimutan ang mga biktima at ang patuloy nilang paghilom. Sila rin ay nangangailangan ng suporta at hustisya. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang bilang ina. Pero alam kong may kasalanan din ako sa naging pag-uugali ni Robert. Hindi ko gustong mangyaring ginawa niya. Walang inang gustong maging kriminal ang anak niya. Pero huli na. Nagawa na ni Robert ang isang malaking pagkakamali. Isa na namang kwento ng buhay ang hinimay ni Lourdes de Vera. Sana Lourdes sa True FM sa 105.9.